Okay, let's continue to our third video clip no, sa ating The Holy 2026, The Holy Fifth, May 26 na, May 26, okay? Now, we're going to read Daily Bread na, no? Dapat ito pala nauna natin, ito ngayon ang nahuli, no? Daily Bread. But it's okay kasi magkatabi naman silang dalawa, no? Yung 2 Peter chapter 3 verse 9 to 30, no? And then 1 John chapter 2 verse 2 to 6. So, ang babasahin natin, okay? Sometimes we add more, no? Kasi huling-huli na sila, no? Pangatlong video, okay? Maybe we can add more or maybe not, okay? Now, let me read the Daily Bread, no? I pray today for the salvation of my unsaved loved ones, no? Thank you, Jesus, that through your blood, your purchased sons and daughters, for you, for all people everywhere to repent, no? To repent, no? You have no desire that any person should spend eternity without you, okay? 2 Peter chapter 3 verse 1, no? Verse 3, 2 Peter chapter 3 verse 9 to 13, okay? And then 1 John chapter 2 verse 2 to 6, okay? Yan ang babasahin natin, okay? Now, let me read in Tagalog version, no? Day 26, ikadalawamput-anim na araw, no? Nagdarasal ako ngayon para sa kaligtasan ng aking buhay, hindi paligtas, okay? Kasi hindi pa tayo nagsisisi, no? Nagsisi man tayo, nagbabalik pa rin tayo, hindi pa rin tayo ligtas, no? Nagsisi ka, tinanggap mo yung Espiritu, tinanggap mo yung basbas ng tubig, tinanggap mo yung salita ng Diyos, pero balik ka ng balik sa mali mong gawain, yung old life mo. So, nawawala rin ng bisa ng pagbibinyag sa ikalawang kapanganakan, okay? Hindi ka nakakasunod, ibig sabihin, hindi ka nakakatupad, no? Yung sinasabing disobedient, okay? Alright? Now, let me read, no? Now, let me read again Tagalog version, no? Day 26, ikadalawamput-anim na araw. Nagdarasal ako ngayon para sa kaligtasan ng aking buhay na hindi paligtas, no? Salamat, Jesus, na sa pamamagitan ng iyong dugo, iyong binili ang mga anak na lalaki at babae para sa iyo, para magsisi ang lahat ng tao sa lahat ng dako. Wala kang pagnanais na ang sinumang tao ay gumugol ng walang hanggan. Nang wala ka, siya naman, okay? Nang wala siya, okay? Ibig sabihin, okay? Basahin natin dito, no? 2 Peter chapter 3 verse 9 to 13, okay? Basahin natin dito, no? The Lord is not slack concerning His promises, and some men count, no, slackness, but a long suffering to usward, no, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So, para magsisi, ibig sabihin, no, repentance, no? Verse 10, no? But the day of the Lord will come as a thief, no? And the night in the width of the heavens, no, shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat, no? The earth also is the work that are therein shall be burned, no? Burn up, okay? Verse 11, seeing them that all these things shall be dissolved, no? What manner of person ought ye or you to be in all holy conversation and godliness, okay? Verse 12, no? Looking for and hasting unto the coming of the day, no, of God, wherein the heaviness being on the fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat, okay? Verse 13, okay? Verse 13, alright? Hanggang ano ba tayo? Verse 13, no? Nevertheless, no? Nevertheless, we according to His promise, no, look for a new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness, no? Verse 14, no? Samahan natin, dagdagan natin, no? Pwede pa nga natin buuin na ito, no? Yung hanggang doon sa 9 to 18, no? Bubuuin na natin kasi last video na natin to. So, isasama natin kasi dadalawa na sila, okay? So, we gonna read verse 9 to hanggang 18, okay? So, we stop on the 13, okay? Nevertheless, we, according to His promise, no, look for a new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness. Verse 14, wherefore, beloved, seeing that ye or you look for a such thing, be diligent that ye or you may be found, no, of Him in peace, without spot and blameless. Verse 15,
and account that the long sufferings of our Lord is salvation, even as our beloved brother, no? Paul also, according to the wisdom, no, given unto him, hath written unto you, no? Verse 16, as also in his epistle, speaking in them, no, of these things, in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable rest, no, as they do also the other scripture unto their own destruction, no? Verse 17, no? Ye or you therefore, beloved, no, seeing ye or you now these things before, beware lest ye or you also, no, being led away with the error of the weak, fall from your own steadfastness. Okay? Verse 18, no? But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever and ever. Amen. Okay? Basahin natin sa Tagalog version. Okay? Tagalog version. 2 Pedro pahina 3 versikulo 9 hanggang 18. Okay? 2 Pedro pahina 3 versikulo 9 hanggang 18. Okay? Ito sa ating hindi mapagpaliban ng Panginoon, no? Ito yung sinasabi ko, darating ang Diyos, no? Na hindi mo alam, natutulog ka, kumakain ka, tumatakbo ka, nanonood ka ng sine, no? Nagsasayaw ka, nagta-travel ka, bigla kang sisilipin ng Diyos. Handa ka ba? Handa ka ba sa mangyayari? Okay? Ganun ng Diyos. Okay? Ang sabi sa versikulo sa 2 Pedro 3 versikulo 9 hanggang 11, hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kaniyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na di niya ibig na sino man ay mapahamak, kung hindi ang lahat ay magsipagsisi. Okay? Parang ito yung sinasabi sa John 3:16, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting or eternal life. Sa Tagalog, no? Gayon na lang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na Kanya ibinigay Kanya sa bugtong na anak ng sino man Kanya sumasampalatay, huwag mapahamak, kung hindi maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Halos yan ang ibig sabihin. No? Sabi rito, no? Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kaniyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalagay ng iba, kundi mapagpainuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kung hindi ang lahat ay magsipagsisi, no? Repentance, no? Para maligtas kayo. Okay? At pagka nagsisi ka, mamumuhay ka, lalakad ka sa lakad niya, mamumuhay ka tulad niya, bibit-bitin mo yung cross mo, susunod ka sa kanya. Ibig sa kanya sa buhay niya, hindi sa buhay mo. Okay? Versikulo 10, dapat darating ang mga araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, no? Na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam, no? Kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw na sa matinding init, at ang lupa at ang gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Okay? Versikulo 11, no? Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw na ganito, anong ang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain. Okay? Versikulo 12, na ating hinihintay, no? At pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas at mapupugnaw, at ang mga bagay na sa langit ay matutunaw sa matinding init. No? Versikulo 18, ngunit ayon sa kaniyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na tatahanan ng katuwiran. Katuwiran, no? Ibig sabihin, no? Kaligtasan, no? Versikulo 14, kaya nga mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Okay? Versikulo 15, at inyong ariin na ang pagpapahinod ng ating Panginoon ay pagdiligtas, na gaya na rin naman ni Pablo na ating minahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya na sinulatan kayo. Okay? Versikulo 16, gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, no? Na do'y sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy
may ilang bagay na mahirap unawain na isinisinsay ng mga di nakaalam at mga walang tiyaga, no? Mga walang tiyaga na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Okay? Versikulo 27. Kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ang mga bagay na ito at magsipag-ingat kayo, baka kung mga ligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian, no, ng masasama, at mga hulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Okay? Mabitag pa tayo, no? Maayos na tayo tapos mabibiyag pa tayo ng kamalian, wala na. Okay? Wala nang pag-asa. Okay? Yan ang ibig sabihin. Okay? So dito tayo sa ating sabi sa bersikulo, gayon din naman, no, ang lahat ng kanyang mga sulat, no, na do'y sinalita ng mga bagay na ito, na doon ay may ilang bagay na mahirap unawain, no, at isinisinsay ng mga hindi nakakaalam at mga walang tiyaga, no, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Versikulo 17, gaya ng mga minamahal, no, gaya nga, sabi, versikulo 7, kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo na nang una ang mga bagay na ito ay magsipag-ingat kayo, baka kung mga ligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masama at mga hulog kayo sa inyong sariling katiyagan. Okay? Mabiktima pa tayo, no? Okay na tayo, mabibiktima pa tayo ng kamalian. Ibig sabihin, no? Versikulo 18, dapat magsilago kayo, no, sa biyaya at sa pagkilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, sumakanya nawa na ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Okay? Sa palagay niyo ba mahal itong ginagawa ko? Hindi po mahalwan to, kasi mahirap humila ng tao kahit na magsalita ko rito maghapon 24 oras araw-araw, kung hindi nyo ipapasok sa isip at puso yung sinasabi ko rito, hindi kayo maliligtas. Okay? Kasi kinaiinisan nyo yung salita ng Diyos. Okay? Paalala. Okay? Most especially nasa kaliwa, ayaw nila nito. Okay? Let me read in Spanish. Okay? Okay, let me continue to read in Spanish. No? 2 Pedro capítulo 3 versikulo 9 hanggang 18, no? 2 Pedro capítulo 3 versikulo 9 hanggang 18. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Arrepentimiento, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos, ¿no?, pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Okay? Versículo 11, ¿no? Pues que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿no? Como no debíais vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Versículo 12, ¿no? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, ¿no?, encendiéndose serán deshechos, ¿no?, y los elementos siendo quemados se fundirán, ¿no? Versículo 13, ¿no? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nueva y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Versículo 14, por lo cual os amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irresponsables y paz. Versículo 15, ¿no?
y tened entendido que la paciencia, ¿no?, de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que la ha sido dada os ha escrito. Versículo 16, ¿no? Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indictos y inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición, ¿no? Versículo 16, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos, cagáis de vuestra permisa. Versículo 18, ¿no? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amen. Okay? Yan yung sa Spanish. Okay? Now, let's go to the last one that we have, no? Sa ating daily bread. No? Now, babasahin natin 1 John chapter 2, verse basahin natin verse to 10. Okay? 1 John, verse 2 pala, no? Verse 2 saglit, no? So, basahin natin, dadagdagan na lang natin kung sakali, no? So, 1 John chapter 2, no? 1 John chapter 2, verse 2. 1 John chapter 2, verse 2 to 6, okay? Here is the message, no? And He is the propitiation of our sins, and not for us only, but also for the sins of the whole world, no? Verse 3, and hereby we do know that we know Him if we keep His commandments, no? Excuse me, no? Verse 4, no? He that said, I know Him, and keepeth not His commandment, is a liar, no? And the truth is not in him. Verse 5, no? But whoso keepeth His word, in Him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in Him. No? Verse 6, no? He that said he abideth in Him ought himself also to walk, even as He walked. Okay? Yan ang sinasabi, no? Basahin natin hanggang 8, no? Hanggang 8. Sama natin 7 sa 8. Brethren, I write no new commandments, no, unto you, but an old commandments, which ye or you had from the beginning. The old commandments is the word which ye or you have heard from the beginning. Okay? Verse 8. Again, a new commandments I write unto you, which things is true in Him and in you, because the darkness is past, no, and true light now shineth, and true light now shineth. Verse 9, okay? He that said he is in the light and hated his brother is in darkness even until now. Okay? Ang sinasabi rito, no? Verse 10, no? He that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him. Okay? No, but verse 11, no? But he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because that darkness had blinded his eyes. Okay? Sabi ng verse 12, no? I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for His name's sake, no? For His name's sake, no? Sinama natin hanggang 12, okay? So, binasa natin ang 1 John chapter 2, verse 2 to 12, okay? Verse 2 to 12, okay? So, basahin natin sa Tagalog version, okay? So, halos dalawang chapter binabasa natin sa third video, no? Kasi yun natin panghuling third video, no? One pa na, 1 John chapter 2 verse 2 to 12, okay? 1 kapitulo 2, no? 1 kapitulo 2 versikulo 2 hanggang 12, no? At siya ang pagpalubag-loob sa ating mga kasalanan, at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi sa buong sanglibutan din naman, no? Buong sanglibutan makasalanan, kasi lahat tayo makasalanan, ganun po yun, no?
at siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan, at hindi lamang sa ating mga kasalanan kundi sa buong sanlibutan din naman. Versikulo 3, at sa ganito'y nalalaman din natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Versikulo 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad sa kaniyang mga utos ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kanya. Versikulo 5, dadapat ang sinumang tumutupad ng kaniyang salita, tunay na sa kaniya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa kaniya. Versikulo 6, ang nagsasabing siya'y nananahan sa kaniya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilalakad niya. Itong ginagawa natin. Lumalakad ako sa lakad niya, namumuhay katulad niya. Binibit-bit ko tong sakripisyo na to para makasunod ako sa kanya. Ganun po yan. Hindi po basta maalwan tong ganitong buhay, kung hindi tayo lumalakad sa lakad ng Diyos. Ang sabi rito, ang nagsasabing siya'y nananahan sa kanya ay nararapat din namang lumakad gaya ng inilalakad niya. Versikulo 7, mga minamahal, wala akong sinusulat sa inyo ng anumang bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo, buhat ng pasimula, at dating utos ay ang salita ng inyong naririnig. Versikulo 8, muli isang bagong utos ang isinulat ko sa inyo, bagay na tunay na sa kaniya at sa inyo, sapagkat ang kadiliman ay lumilipas at ang tunay na ilaw ay lumiliwanag na. Versikulo 9, ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napupot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman na hanggang ngayon. Kapatid, magulang, tiyo, tiya, pinsan, kaibigan, napupot ka, wala. Ganun din. Hindi ka nakakatupad sa Diyos. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napupot sa kanyang kapatid, family at relatives, nasa kadiliman pa hanggang ngayon. So hindi ka pa rin nakakaligtas sa kasalanan, ibig sabihin. Versikulo 10, ang umiibig sa kaniyang kapatid ay nananahan sa liwanag at sa kaniya ay walang anumang kadilimang ikatitisod. So hindi walang kapahamakan. Versikulo 11, ngunit ang napupot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman at lumalakad sa kadiliman at hindi niya nalalaman kung saan siya naparoroon, sapagkat ang kaniyang mga mata ay binulag ng kadiliman. Niligaw, nilaso ng kadiliman. Pati isip, pati kalooban, nililigaw. Ginagawa kang mangmang, kaya mo makinig, ibig sabihin. Versikulo 12, kayo'y sinulatan ko, mumuntikong mga anak, sapagkat ipinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kaniyang pangalan. Pinatawad ang ating mga kasalanan dahil sa kaniyang pangalan, sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Let me read this in Spanish. Let me continue to read in Spanish. 1 Kapitulo 2, versikulo 2 hanggang 12. 1 Kapitulo 2, versikulo 2 hanggang 12. That's what we read. ELS, la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Versículo 3, en esto sabemos, que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Versículo 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio.
Versikulo 8, no? Si embargo os escribo on mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra, okay? Versikulo 9, no? El que dice que esté en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, ¿no? Versículo 11, pero el que aborrece a su hermano tinieblas, ¿no? Y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos, ¿okay? Versículo 12, ¿no? Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, okay? Yan ang sinasabi, okay? Sa ating kabuuan ng ating Spanish, no? Now, let's go to closing prayer tayo, okay? Closing prayer na tayo, okay? Alright, closing prayer na po tayo manalangin, okay? Salamat tayo sa Diyos, no? Ang dami kong patak sa ulo, okay? Sa damit, no? Siguro hindi lang nakita na ano rin ang hangin. Ang daming pollen po, okay? Now, let me say a closing prayer to each and everyone, no? Alright, sana po nagustuhan yung ating mga binasa, naging pangaral, no? Pinakain sa ating buong katawan, no? I hope you like the message from the Holy Book of Bible, the sacrament of Holy Book Bible, the precious, glorious Word of God, to feed our body and soul with our Holy Ghost, with the Holy Spirit of God, that who has been dwelleth in us, to accept them in the second baptism, to be born again as a truly child of God, as a truly children of God. That's the way it is, okay? It said, do repentance, ask forgiveness, surrender all your sins, and be ready to receive my Holy Spirit together with your Holy Ghost to dwell it together in our mind, in our heart, no? In our inner person, men and women, no? Son and daughter, no? To be as our human flesh, as immortal body, as a temple, as a church, as the storehouse of His gospel, glorious Word of God, okay? Maging bodega, no? Ang ating puso, isip at kaluluwa, no? Ang ating katawan, okay? So let us closing prayer. Lord God, once again, here I am again, Lord God. Thank you for guiding me. Thank you for yesterday, today, and tomorrow, and forever, Lord God, until you allow me to be here to spread your holy gospel, Lord God. Lord, thank you for saving me in this kind of work, no? My general compassionate service dedicated to you, and at the same time to dedicate to these other people that you want me to spread your holy gospel, Word of God. Lord, may you guide us, protect us, make us safe, healthy, strong with all our loved ones, our family, heart, relatives, and friends. Like I always said, Lord God, I include each and everyone, all kind of nationality, all kind of religion, all kind of citizen, whether they are good or bad, from president to the lower civilian person, from rich to the poor. I include each and everyone, no, in this daily bread with devotion, healing prayer, with Jesus calling, with the promised blessing of God. He said, live like you, walk with you, take your cross, and follow you, Lord God. Lord, healing prayer, no? Healing prayer for all those who are seeking your healing prayer. To all those people who's been watching you, not me, Lord God. To all those people who's watching you, not me, but your will be done. Your word, thy will be done. With your unlimited love, with your holiness love, with your healing power, no? With your healing power, Lord God. With your healing power, with your holiness love, with your healing power, by your authority, Lord God. In the name of your Father, in you as the Son, and the Holy Spirit, in truly one God, by your authority, Lord God, heal the person who's been watching you, not me, but by you, Lord God. With your Holy Spirit, heal their body and soul, inside, outside, all kind of sickness and illnesses, like the way you heal my eyes, my inside body, Lord God. In your holy, mighty name, Jesus, amen. Lord, healing prayer, Lord God, no? Lord, comfort all in the middle of us, in the victim of us, Lord God. May you guide us, protect us, make us safe, healthy, strong with our love, us, family, heart, relatives, and friends. In your holy, mighty name, Jesus, amen. Lord, heal the world. In Jesus' name that we always call and pray, amen, amen. Lord, let them feel your hands, Lord God.
your stretched out arms, Lord God, to touch their immortal body, their human flesh, with their Holy Ghost, with your Holy Spirit. In the holy mighty name of your Father, and of the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' name that we always call and pray. Amen and amen. Okay? So, see you po tomorrow. Igyan po kayo, no? Hanggang bukas po muli, okay? Ingat po kayo, no? Mano po kay Tatay Reverend Bishop Pagtalunan, kay Nanay Mira Pastor Pagtalunan, sa aking mga relatives, sa Briones side, sa my mother's side, sa father's side, sa Mauricio side, sa my in-laws, Magsinoles, and of course to the 3 region of the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Ingat po kayong lahat, no? Kapayapaan, kaligtasan, no? Kalusugan, kaligtasan, kapayapaan, no? Ay naway pakamit sa atin ng Panginoon Diyos sa ating pang araw-araw na buhay, no? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa iisang tunay na Diyos, siya nawa, no? God bless you po. See you tomorrow.